Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bahagya pa lamang sumisilip ang liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw nang pumasok si Maxwell sa kanyang opisina sa Venture and Corporation. Isang santuwaryo ng katahimikan na matyagang naghintay ng kanyang pagbabalik sa loob ng maraming linggo. Dumating siya bago pa man magising ng lubusan ang lungsod. Ayaw niyang lumipas pa ang isa pang araw nang hindi muling hinahawakan ang pamamahala ng mga bagay na pansamantala niyang naiwan. Sa loob ng maraming linggo, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa krisis ng Gokongwei and Vale, dahilan upang maiwan ang sariling imperyong kanyang itinayo at pansamantalang umasa sa tiwala at kakayahan ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Sinalubong siya ng pamilyar na katahimikan ng lugar. Ang malilinis na linya ng mga dingding na salamin. Ang banayad na halimuyak ng pinakintab na kahoy at mamahaling balat. At ang tanawin ng lungsod na umaabot hanggang sa dulo ng paningin sa kabila ng malalawak na bintanang mula sahig hanggang kisam. Bawat detalye ng lugar ay may bakas ng kanyang pagkatao at mga pasya. Gayunman, matapos ang kanyang matagal na pagkawala, tila naging bahagyang banyaga pa rin ito sa kanyang pakiramdam. Amara. Hindi siya kailanman tuluyang nawala sa isip ni Maxwell. Muli niyang binuksan ang usapan nilang dalawa at isa-isang binasa ang mga mensaheng ilang ulit na rin niyang nabasa noon. Mga ulat. Mga tala. Maingat na nakasulat na mga katanungan. Halos kabisado na niya ang bawat salita. Ngunit patuloy pa rin siyang bumabalik sa mga ito, binabasa ng paisa-isa, tila may hinahanap na bagay na hindi naman kailanman naisulat. At doon niya biglang napagtanto ang isang bagay. Ang tahimik na paghila ng kanyang presensya sa ilalim ng lahat ng kanyang pagiging matatag. Ang paraan kung paano nananatili ang kanyang alaala kahit sa katahimikan. Isang damdaming hindi niya mabigyang pangalan. At isang damdaming ayaw niyang tanggapin. Mabilis siyang nag-type ng mensahe. Maikli, direkta, at ganap na propesyonal. Binibining Cruz. Maaari ka bang makadalo sa isang maikling pagpupulong sa pamamagitan ng video conference? Wala pang isang minuto ang lumipas nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Lumitaw sa screen ang larawan ni Amara. Isang banayad at magiliw na ngiti ang nakalarawan sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Maxwell bago niya sinimulan ang pagpupulong sa pamamagitan ng kanyang laptop. Agad na nagliwanag ang screen. At naroon siya. Si Amara. Nasa loob siya ng isang malaki at maliwanag na studio. Sa likuran nito ay makikita ang mga kamera at isang hanay ng mga kasuotang nakasabit sa estante. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at nang makita si Maxwell, ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng magalang at propesyonal na anyo. Ginoong Escudero, bati niya sa kalmadong tinig. Natutuwa akong marinig at makausap ka muli. Binibining Cruz, tugon niya sa malamig ngunit matatag na tinig. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala ng ating komunikasyon. Nais ko lamang kumustahin ang proseso ng pagpapatupad. Ang proyektong Pabangong Velor ay isa sa aming pinakamataas na prioridad. Tumango si Amara at muling nagliwanag ang kanyang mga mata sa sigla at dedikasyong dala ng kanyang trabaho. Naaayon naman po ang lahat sa plano, sagot niya. Nagtutulungan kami ni Ginoong Hillard sa pagbuo ng malikhaing konsepto para sa kampanya. Nandito kami ngayon sa studio para sa mga unang pagsubok na kuha. Maaari kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga konseptong aming binuo kung mayroon kayong oras. Sa pagbanggit pa lamang ng pangalang iyon, agad na bumalik sa isip ni Maxwell ang araw ng pagpirma sa kontrata. Ang paraan ng pagtawa ni Nicholas Hillard kasama si Amara. Ang paraan ng pananatili nito sa tabi niya ng mas matagal kaysa kinakailangan. Ang paraan ng lubos nitong pagtutuon ng pansin kay Amara. Agad na sumiklab sa kanyang dibdib ang isang matalim na pagkainis. Muntik na niyang makalimutan ang lalaking iyon. Muntik na. Mas mabilis na tumibok ang kanyang puso. Kung tutuusin, handa niyang ibigay ang lahat ng oras sa mundo para kay Amara.
Ngunit tanging isang kalmadong tango lamang ang kanyang ipinakita. Magpatuloy ka, sabi niya. Habang ipinapakita ni Amara ang mga dokumento sa kanyang tablet at isa-isang binubuksan ang mga konsepto, may isang lalaking nakasuot ng itim na polo at maong na pumasok sa saklaw ng kamera. Lumapit ito ng may likas na kumpiyansa at pagiging komportable. Si Nicholas Hillard iyon. Sa wakas ay nagpakita rin siya, isip ni Maxwell. Nanatiling walang pagbabago ang kanyang ekspresyon, kahit na unti-unting bumalot sa kanya ang malamig at hindi mapapasubali ang katiyakan. Sinabi ko na sa iyo, sabi ni Nicholas habang nakangiti ng may init at paghanga, napakaganda ng ideya mo para sa kampanyang ito. Tila hindi nito napansin ang presensya ni Maxwell sa screen. Buong pansin nito ay nakatuon lamang kay Amara. Pinadaustos nito ang isang kamay sa kanyang buhok bago muling tumingin kay Amara. May bakas ng magaan at likas na paglalambing sa kanyang mga mata. Isang tanawing agad nagpahigpit sa panga ni Maxwell. Salamat, Nicholas, sagot ni Amara. Tunay at propesyonal ang kanyang ngiti. Perpeksyonista lang talaga ako. Dahan-dahang ipinatong ni Nicholas ang isang kamay sa balikat ni Amara. Isang maliit at tila inosenteng kilos ng pakikipagkaibigan. Ngunit para kay Maxwell, para itong isang matinding suntok sa sikmura. Ang kalmadong anyong pinaghirapan niyang buuin, mula nang bumalik siya mula sa Switzerland ay bahagyang nabiyak. Hindi lamang ang paghawak ng lalaki ang gumulo sa kanya, kundi ang pagiging natural ng kanilang samahan. Ang tahimik na pagiging pamilyar nila sa isa't isa. Ang magaan at walang hirap na init ng kanilang pakikitungo. Isang bagay na hindi kailanman pinahintulutan ni Maxwell na mapasa kanya. At ngayon, hindi niya matiis na makita itong ibinabahagi ni Amara sa ibang tao. Sa sandaling iyon, saka lamang napansin ni Nicholas ang screen ng laptop. Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata nang makilala niya kung sino ang nasa kabilang linya. Ginoong Escudero, paumanhin po. Hindi ko kayo agad napansin, sabi ni Nicholas. Nanatiling magiliw ang kanyang ngiti, bagaman ngayon ay may bahid na ito ng propesyonal na formalidad. Kahanga-hanga si Amara. Lubos na humahanga sa kanya ang buong pangkat ng velor. Isang bahagyang pag-aalinlangan ang dumaan sa mukha ni Amara. Halos hindi mapansin ang pagbabago sa kanyang tindig habang sumulyap siya sa screen at pagkatapos ay kay Nicholas. Hindi siya komportable sa labis na papuring ibinibigay sa kanya sa harap mismo ng kanyang nakatataas. Samantala, nanatiling walang bahid ng emosyon ang mukha ni Maxwell. Isa itong perpektong maskara na imposibleng basahin. Salamat sa maayos na pag-aalaga sa aking mga tauhan, tugon niya sa malamig at pantay na tinig. Nanatili sa hangin ang mga salitang iyon. Sa unang tingin ay tila isang simpleng pasasalamat lamang, ngunit sa ilalim nito ay may malinaw at matatag na paalala kung sino ang may otoridad. Binibining Cruz, muling sabi ni Maxwell. Ngayon ay mas malamig at mas matalim ang kanyang tinig. Kailangan ko nang tapusin ang tawag na ito. Agad akong kinakailangan ng aking pangkat. Bahagyang nawala ang magalang na ngiti sa mga labi ni Amara. Siyempre, Ginoong Escudero. Mag-uusap na lamang tayo muli sa lalong madaling panahon. Tumango si Maxwell. At walang dagdag na salita, agad niyang tinapos ang tawag. Nagdilim ang screen. Ngunit nanatiling malinaw sa kanyang isip ang larawan ng kamay ni Nicholas na nakapatong sa balikat ni Amara. Hindi na lamang siya tumataka sa kanyang damdamin. Ngayon ay tila may kinakaharap na siyang tunay na banta. Ang malamig na pagiging walang pakialam na matagal niyang pinangalagaan ay tuluyan ng nabasag at ang pumalit dito ay isang matinding paninibugho. Isang damdaming hindi niya kailanman inakalang kaya niyang maramdaman. Ang kanyang pangkat. Sa katotohanan, wala siyang ibang pangkat na iniisip kundi ang nasa Switzerland. At ang mismong lalaking kabilang sa pangkat na iyon ang dahilan kung bakit bigla siyang naghangad na matapos agad ang tawag. Isang kasinungalingan ang kanyang dahilan. Isang manipis at marupok na tabing lamang upang ikubli ang kanyang hilaw at magulong emosyon. Ngunit ang kanyang paninibugho ay sintomas lamang. Mas malalim ang tunay na dahilan. Muling bumalik ang kanyang isip sa krisis ng Gokongwei and Vale. Habang siya ay nasa gitna ng isang mabagsik na digmaang pangkorporasyon, walang tigil na nakikipaglaban upang iligtas ang isang imperyo, si Cassandra naman ay nagbabakasyon. Namumuhay ng walang alalahanin. Masayang naglilibang kasama ang kanyang mga kaibigan.
Maganda si Cassandra. Isa siyang pangakong itinakda para sa kanya mula pa noong kanyang kabataan. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Walang tunay na hamon sa buhay nito. Hindi nito kailanman naranasan ang bigat ng pakikibaka. Hindi nito kailanman pinasan ang mabibigat na responsibilidad na humuhubog sa pagkatao ng isang tao. Kahit noong ang sarili nitong pamilya ay nasa bingit ng pagkawala ng lahat ng kanilang pinaghirapan, nagagawa pa rin ni Cassandra na tumawa. Nagawa pa rin itong magsaya. Nanatili itong hindi naapektuhan. Parang hindi ito tinatamaan ng unos na lumalamon sa lahat ng nasa paligid nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, malinaw na nakita ni Maxwell ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. At naroon si Amara. Hindi kailanman naging mahalaga kay Maxwell ang kanyang kagandahan, sapagkat para sa kanya, ang pisikal na anyo ay pansamantala lamang at lumilipas sa pagdaan ng panahon. Ang tunay na nagbibigay halaga sa isang tao ay ang talino, karunungan at lakas ng pagkatao. Hinarap ni Amara ang isang napakahirap na pagsubok sa kanyang personal na buhay. Kasama rito ang masalimuot na laban para sa kustodya ng kanyang anak laban sa dati niyang asawa na si Ethan. Isang pagsubok na maaaring nagpabagsak sa mas mahinang tao. Ngunit hindi si Amara. Sa halip na magpatinag, muli niyang itinayo ang kanyang buhay mula sa mga guho ng nakaraan. Kasabay nito, buong tapang niyang hinarap ang mga hamon at komplikasyon ng kanyang relasyon sa kanyang anak. Sa kabila ng pagdududa ng iba sa kanyang kakayahan bilang isang ina, nanatili siyang matatag. Nakita na siya ni Maxwell na lumuha. Nakita na niya ang kanyang sakit at pagdurusa. Ngunit ni minsan ay hindi siya humingi ng awa o habag mula kaninuman. Sa kanya, nakita ni Maxwell ang isang uri ng katalinuhang maihahambing sa kanyang sarili. Isang pambihirang dedikasyon. Isang lakas ng loob na nagbigay kay Amara ng kakayahang magtagumpay kahit sa gitna ng kanyang mga personal na paghihirap. At ngayon, malinaw na malinaw niyang nakikita ang isang masakit na paghahambing. Ang babaeng kanyang kasintahan ay maganda, ngunit ang kanyang buhay ay umiikot sa mga bagay na mababaw at panandalian lamang. Samantalang ang babaeng nakakuha ng kanyang puso ay pinahahalagahan ang talino, karunungan at tunay na kahulugan ng buhay higit sa anumang bagay. Ang kanyang suliranin ay hindi lamang ang damdaming mayroon siya para kay Amara. Mas malalim pa rito ang katotohanan. Siya at si Cassandra ay sadyang hindi magkatugma. Magkaiba sila sa pinakapundasyon ng kanilang pagkatao. Ang kanilang kasunduan sa pagpapakasal ay isa lamang pangakong ginawa para sa isang nakaraang bersyon ng kanyang sarili. Isang nakaraan na matagal na niyang nalampasan. At isang kinabukasang hindi na niya nais tahaking. Wala nang panahon para sa pag-aalinlangan. Kailangan na niyang wakasan ito. Agad na nagpadala si Maxwell ng maikling mensahe kay Cassandra. Kailangan nating mag-usap. Kailangan kitang makita. Ilang sandali lamang ang lumipas ay nag-vibrate ang kanyang telepono. Masigla at puno ng lambing ang naging tugon ni Cassandra. Miss mo na ba ako? Napakalayo ng magaan nitong tono sa bigat ng kanyang iniisip. May mahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan, mabilis niyang isinagot, ganap na hindi pinapansin ang tanong nito. Maya-maya ay muli siyang nakatanggap ng mensahe. Sige, mahal ko. Uuwi ako makalipas ang isang linggo. Miss na rin kita. Sa kabilang panig ng pag-uusap, bahagyang umiti si Cassandra. May bakas ng kumpiyansa at kasiyahan sa kanyang mukha. Alam niyang ang pananahimik ni Maxwell sa kanyang pag-amin na nami-miss siya nito ay hindi pagtanggi. Para sa kanya, ganoon lamang talaga si Maxwell. Isang lalaking bihirang ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Napapalibutan man siya ng nakamamanghang kagandahan ng Maldives kasama ang kanyang mga kaibigan, lalo pa ring sumigla ang kanyang puso habang binabasa ang mensahe nito. Hindi niya alam na ang pag-uusap na hinihintay ni Maxwell ay hindi tungkol sa muling pagkikita, kundi tungkol sa isang katotohanang matagal nang hindi maiiwasan. Kilala na ni Cassandra si Maxwell mula pa noong sila ay mga bata. Madalas niya itong nakikitang nakikipaglaro sa kanyang nakatatandang kapatid na si Desmond. Mula pa sa murang edad, lihim na niyang pinangarap na balang araw ay maging kanya si Maxwell. Alam niya ang matibay na ugnayan ng kanilang mga pamilya, at lalo lamang nitong pinagtibay ang kanyang paniniwalang si Maxwell ang lalaking nakatakdang maging kanyang asawa.
Kaya nang ipahayag ng kanilang mga pamilya ang kanilang pag-iisang dibdib sa hinaharap, halos hindi mapigilan ni Cassandra ang kanyang tuwa. Matagal na niyang inaasahan ang araw na iyon. Para sa kanya, tila nakatakda na ito noon pa man. Hindi siya nababahala sa katotohanan ni minsan, ay hindi binigkas ni Maxwell ang mga salitang mahal kita, mahal o miss kita. Maging ang mga halik nito, na palaging maikli, formal, at walang gaanong lambing, ay hindi nakapagpahina sa kanyang loob. Marahil, iniisip niya, naghihintay lamang si Maxwell ng tamang panahon. Marahil ay naniniwala itong ang kasal ang magiging simula ng isang ganap at perpektong pagsasama. Habang iniisip ang mensaheng ipinadala nito, nagsimulang maghinuha si Cassandra kung bakit bigla siyang nais makita ni Maxwell. Magsisimula na kaya itong magplano para sa kanilang kasal? Ang ideyang iyon ay nagpasaya sa kanya at nagpalabas ng isang mahinang tawa mula sa kanyang mga labi. Ngunit agad ding napalitan ang kanyang kasiyahan ng kaba at pananabik. Maaari kaya itong totoo? Matapos ang maraming taon ng kanilang pagiging magkasintahan at pagkakaengganyo, ito na kaya ang sandaling handa ng dalhin ni Maxwell ang kanilang relasyon sa mas mataas na antas. Unti-unting lumawak ang ngiting puno ng pag-asa sa kanyang mukha. Sa isip ni Cassandra, walang ibang babae para kay Maxwell. Lubos siyang nakatitiyak doon. Sapagkat naniniwala siyang kilalang-kilala niya ang lalaki. Isang lalaking tila malamig, tahimik at bihirang magpakita ng emosyon. At wala siyang pakialam kung ang kanilang pagsasama ay bunga ng kasunduan ng kanilang mga pamilya. Hindi iyon mahalaga para sa kanya. Ang mahalaga lamang ay isang bagay. Sa huli, si Maxwell ay magiging kanya. At para kay Cassandra, wala nang iba pang katotohanang higit na mahalaga kaysa roon. Sa susunod na kabanata, magaganap ang pinakamatagal ng iniiwasang pag-uusap sa pagitan ni Maxwell at Cassandra. Isang pag-uusap na sisira sa mga pangarap na matagal ng binuo ni Cassandra at susubok sa katatagan ng kanilang mga pamilya. Samantala, habang papalapit si Maxwell sa pagputol ng kanyang nakaraan, lalo namang lumalakas ang kanyang pagnanais na tahakin ang landas patungo kay Amara. Kahit pa maaaring may ibang lalaking unti-unti nang nagkakaroon ng mahalagang lugar sa buhay nito. Kaya abangan natin,